Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa tinatawag na subcontracting o yung mga employees na under agency? Of course, ang sabi po ng batas, it's a tripartite agreement. Ibig pong sabihin, tatlong partido ang nag-uusap sa isang subcontracting agreement. Isa-isahin po natin. Ang principal o ang kumpanya na naghahanap ng mga empleyado na gagampanan ang iba sa kanyang mga functions ng kanyang operation or support staff. Pangalawang entity ay yung contractor o siya yung kausap ng principal para magbibigay o magsasubcontract ng mga employees niya para matugunan ang pangangailangan ng isang principal. Of course, yung pangatlo ay ang mga empleyado ng contractor o yung mga subcontracted employees. Sila yung mga gagawa o yung may gagampanan ng mga trabahong kinakailangan ng principal. Sa nasabi po nating equation na yan, lalabas nga po na meron tayong tatlong parties. Pero tandaan po natin, wala pong kinalaman o walang privity of contract ang empleyado ng contractor at ang principal na nangangailangan ng magtatrabaho para sa kanyang pangangailangan. Kahit na dun inassign ng contractor ang kanyang mga empleyado. Tawag dyan, absence of privity of contract dahil ang kakontrata ng principal ay ang contractor at ang employer ng mga employees ng isa subcontract ay ang contractor. Gumawa po tayo ng example. May isa pong kumpanya na trading company po siya, may binibenta siya, may building po siyang malaki, kailangan niya na magpapanatili na maayos ang kanyang building at malinis, kukuha po siya ng isang contractor na nag-o-offer ng services ng maintenance ng kanyang building. Ito pong contractor na to, kukuha ng kanyang mga empleyado at ang kanyang mga empleyado hindi sa kanya magtatrabaho directly, i-assign niya sa principal. Pero kahit ganito po ang setup, hindi po empleyado ng principal ang mga employees na inassign ni contractor. Dahil nga po walang privity of contract ang principal at ang mga subcontracted employees. Kaya sabi po ng department order, kailangan sa ganyang setup mayroong dalawang kontrata. Ano po ito? Una ay ang tinatawag na service agreement o yung kasunduan ng principal at ng contractor. Dito nakapaloob at isinasaad ano yung mga pangangailangan ng principal at ano naman yung kayang gampanan o punan ng contractor para mapatunayan na may capability siya ibigay ang pangangailangan ng principal. Pagkatapos po ng service agreement, mayroon din dapat na tinatawag na contract of employment between the contractor para magampanan niya yung negosyo niya na magbigay ng services sa principal at ang kanyang mga employees na i-assign doon sa principal. Yan po ang dalawang kontratang hahanapin ng Department of Labor sa pamamagitan ng kanilang department order na sa lahat ng mga tinatawag na subcontracting arrangements. Pero, paalala po ng Department of Labor, kahit po walang privity of contract o relasyon ang subcontracted employees doon po sa principal na nangailangan ng mga services, meron pa rin pong tinatawag na concept na subsidiary liability. Ano ibig sabihin nito? Ang subsidiary liability ay kung saan ang isang tao na may karapatang mangolekta ay maaaring pumunta sa hindi principally liable. Pwede siyang pumunta sa isa pang tao na tinatawag na subsidiary liable. Doon po sa halimbawa natin, ganito po yan. Kapag ang isang empleyado ay hindi nabayaran ng benepisyo ng kanyang employer o yung contractor, subsidiary liable po ang principal o yung nangailangan ng serbisyo para mabayaran kung anuman yung unpaid wages at benefits ng subcontracted employee. So exception po yan doon sa sinabi natin kanina na walang privity of contract ang principal at ang employee. Kapag may unpaid wages at benefit, ang isang subcontracted employee, subsidiarily liable o maaaring maging liable pa rin ang principal sa kanyang mga unpaid wages at benefits. Of course, dahil nga po subcontracted ang mga employees doon sa principal, may karapatan po ang contractor na i-reassign sa iba pang mga principal o kliyente ng nasabing contractor. At hindi po porket nilipat na siya, magkakaroon na naman ng bagong pagbilang ng pagiging regular employee ng mga subcontracted employees. Mali po yun. Kunyari po, 3 months na kayo sa isang principal, si Principal A.
at bigla kayong nadistino sa isang Principal B o ibang kliyente. Hindi po ibig sabihin magsisimula na naman ang inyong bilang sa igugugol nyo sa Principal B. Dahil kung ano po yung ginugol nyo sa Principal A ay kasama na sa igugugol nyo sa Principal B for the purpose of computing yung tinatawag na regular employment. Dahil nga po, hindi naman kayo empleyado ni Principal A o ni Principal B. Isa lang ang inyong employer. Nagbago lang kung sino ang inyong principal. Sa usapin ng tinatawag na legitimate job contracting, which is the essence ng department order na tinutukoy natin, nagbigay siya ng 4 na pamantayan para patunayan na ang isang subcontracting employer ay engaged sa tinatawag na legitimate job contracting. Mamaya pag-uusapan natin ano yung mga hindi naman legitimate job contracting. Ang pamantayan na binigay ng department order, 4. Una, ang subcontractor daw ay dapat meron tinatawag na separate and distinct business mula sa principal. Doon nga sa example natin kanina, trader ang nasabing principal, may tinitinda siya. At ang contractor naman ay engaged sa business ng mag-provide ng mga subcontracting employees. So sa pagkakataong yan, tama, compliant ang nasabing contractor. Pangalawa, ang contractor daw ay dapat may tinatawag na substantial investment. Kumbaga, hindi lang siya opisina na nagre-recruit o parang HR lang nung nasabing principal. Kailangan mag-invest din siya ng mga equipment, tools, at iba pang mga investment na kinakailangan para patunayan na hindi lang siya nag-outsource ng tao, kundi may kakayahan siyang mag-train at magbigay pa ng ibang mga tools para gamitin ng kanyang mga employees dun sa principal. Pangatlong pamantayan, dapat walang control ang principal sa paggawa ng trabaho ng mga subcontracted employees ng contractor. Of course, may interpretation tayo dyan na hindi naman pwedeng wala talagang kinalaman. Pwede niya sabihin, gusto niya malinis, gusto niya mabango, pwedeng magsabi, pwedeng mag-suggest. Pero dapat, ang gagawin, i-course ng principal sa contractor ang mga dapat ma-accomplish o ma-achieve ng mga subcontracted employees. Hindi pwedeng mismong principal ang magtitimon o magtuturo o magsasabi sa mga contracted employees kung ano gagawin dahil ito po ay magiging violation ng control test para malaman kung sino ang empleyado ng principal. Kaya pinagtitibay ng department order na merong ganyang pamantayan para mapatunayan na may legitimate job contracting. Pang-4, yung service agreement na kinongclude ng principal at ng contractor na napag-usapan kanina, dapat labor law compliant. Ibig sabihin, lahat ng mga labor standard na ini-enumerate o binibigay ng labor code ay dapat ding ibigay ng principal at ng employer dun sa mga employees na ma-assign sa principal. Dahil kapag hindi compliant ang service agreement, tatawagin ng department order itong labor-only contracting. Matindi po ang epekto kapag labor-only contracting ang isang agency o subcontractor. Ini-encourage po ng department order ng mga contractor na engaged sa ganyang business ay rehistrado sa Department of Labor and Employment. Ibig sabihin, may presumption o iisipin ng mga ahente ng Department of Labor na kapag rehistrado ang isang agency, ito ay isang legitimate job contractor. Pero hindi naman din automatic dahil kahit rehistrado ka pero hindi ka naman pala nagko-comply, maaari ka paling tawaging job-only contractor. Ano ba magiging epekto kapag napatunayan na ang contractor na employer ng mga subcontracted employees ay engaged in labor-only contracting? Sa mga ganyang pagkakataon, ititreat ng department order na ang mga subcontracted employees o yung naka-assign kay principal ay empleyado ng principal. Magkakaroon tayo ng pagkakataon ng tinatawag na solidary liability. Kanina po pinag-usapan natin yung subsidiary liability o second ka sa maaaring maging liable dun sa unpaid wages. Kapag labor-only contracting ang nangyari, ang principal at ang agency o yung contractor ay magiging solidarily liable. Ano po ibig sabihin yan? Ang unpaid wages at benefits ng isang subcontracted employee, pwede niyang habulin ang contractor o di kaya ang principal. Again, ito po ay exception na naman doon sa privity of contract na wala nga pong kontrata ang mga subcontracted employees mula sa principal. Kapag napatunayan na ang pangatlong entity o yung subcontractor ay isang job-only contractor, ang mga subcontracted employees ay magiging empleyado ng principal. Ano naman ang mga karapatan ng isang subcontracted employee? Sabi ng department order, may karapatan sila sa tinatawag na safe and healthy working conditions.
protections. May karapatan sila sa mga labor standards na pinoprovide ng labor code. Minimum wage, overtime, night shift differential, holiday pay, service incentive leave. May karapatan po sila. SS PhilHealth Pag-ibig membership. May karapatan po sila sa tinatawag na separation pay at retirement benefits. At may karapatan po ang mga subcontracted employees, tinatawag na right to self-organize o magtayo ng tinatawag na bargaining unit. Again po, sabi po ng Korte Suprema, pag hindi nabigay yung mga benefits na yan sa mga subcontracted employees, maaaring maging empleyado hindi ng subcontractor kundi ng principal ang mga subcontracted employees. Para naman po pagka nag-terminate na o natapos yung tinatawag na service agreement between the principal and the subcontractor. Depende po yan. Kapag nagkaroon po ng tinatawag na pre-termination o hindi natapos yung kontrata pero kailangan nang tapusin, ang magiging liable po sa unpaid wages at benefit ng mga subcontracted employees ay yung party at fault. So kung ang principal ang nagkamali kaya nagkaroon ng pre-termination, pwede pong habulin ng mga subcontracted employees ang principal. Kung contractor, ganoon din naman po ang kaso. Paano po kapag nag-terminate dahil natapos na po ang kontrata? Maaari pong mag-antay ang mga subcontracted employees ng 3 buwan habang naghahanap ng bagong kliyente o principal ang subcontractor o yung employer niya. Kapag lumipas na ang 3 months, may karapatan na ang mga agency employees na makatanggap ng tinatawag na separation pay. Sa pag-uusap po ng subcontracting o employment under agency, ang pinaka-biblia po natin dyan ay yung tinatawag na Department Order 174 Series of 2017. Maaari po tayong makakuha ng kopya niyan sa internet mula po sa webpage ng Department of Labor and Employment. Diyan po nakapaloob ang mga standards na dapat i-observe at mga karapatan ng mga employees under agency para mapanatili na nagko-comply ang mga employers sa labor code. Pinapaalala lang po natin na pagdating po sa usapin ng Department Order 174 Series of 2017, kahit po pinag-uusapan dyan ay ang subcontracting ng mga employees, hindi po dyan kasali ang mga employees under the construction industry. Dahil napag-usapan po natin yan sa ibang episode at may sarili po silang department order na dapat i-observe at may separate department order pong inisyu ang Department of Labor para sa kanilang pamantayan.